Love Serye TV. Magandang araw. Ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa ng lalaking natitiyak niyang utak sa likod ng lahat. Kung bakit kasi naglipa ng mga kriminal sa mundo, pero kaagad siya ang natigilan pagkadaka. Hindi ba't kaya siya naligaw sa resort na ito dahil sa balak niyang pagpaslang sa taong naging dahilan ng pagkamatay ng ate niya? Ano ang pinagkaiba niya sa mga masasamang taong nasa harapan niya ngayon? Dumadagundong ang dibdib na nakipagbuno siya sa tingin ng lalaki. Batid niyang sa peligro ang buhay niya sa mga sandaling ito. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang mga armas na hawak-hawak ng mga lalaking nakapaligid sa kanila. Nakadagdag din sa mga alalahanin niya ang biglaang pagdilim ng kalangitan. May bagyong paparating, alam niya iyon. Pero sa kagustuhang maisakatuparan kaagad ang mga balak niya, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Pero heto siya ngayon, nanganganib ang buhay sa kamay ng masasamang nilalang na ito. Tumayo ito at naglakad-lakad sa harapan niya. Maya-maya ay nilapitan nito ang dalawang tauhan at binigyan ng malakas na suntok sa sikmura. Mga bobo, hindi ko sinabi sa inyo na magdala kayo ng babae. Nakatiimbagang nabulalas nito. Boss, pasensya na. Natunugan kami ng mga parak na nagbabantay roon. Ginawa ko siyang hostage para matakasan namin sila. Nahihintakutang katwiran ng lalaki nagdala sa kanya. Ang laki mong tanga. Masisira pa ang mga plano ko dahil sa kabobohan ninyong dalawa. Sabi nito, nagawa niyo ba ang inuutos ko sa inyo? Sa huli, kumalmang tanong nito. Yes, boss. Mabilis na tugon ng isa. Inabot dito ang itim na bag na kaagad naman itong kinuha. Maya-mayay, sinenyasan nito ang isa sa mga tauhan na ipasok siya sa loob. Kaagad naman tumalima ang isa sa mga alipores nito at marahas na hinablot ang braso niya at sapilitan siyang pinapasok. Dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito mula sa labas. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib niya. Kung hindi siya nagkakamali, ay grupo ng malaking sindikato ang mga ito. Ayokong kumalat sa dyaryo ang pangalan ko. Alam mo na ang gagawin mo sa babaeng yan. Nito. Pagkatapos ay inayos nito ang mga nagusot na damit at ibinigay sa tauhan ng itim na bag. Pagkatapos ay sumakay ng speedboat. Dinig ni Rayleigh ang pagpapalayong ingay na iyon maging ang biglang pag-alog ng yate. Hindi maaari. Umaandar na ang yate. Saan siya dadalhin ng mga ito? Papatay na ba siya ng mga kriminal na ito at itatapon sa dagat? Oh my God! Nanginginig sa takot ang buo niyang katawan sa ideyang papaslangin na siya ng mga ito. Hindi pa nga niya nagagawa ang mga balak niya ay mauuna pa yata siyang masawi. Goodness, no. Mariing aniya sa sarili. Hindi siya pwedeng mawala sa mundo nang hindi na isa sa katuparan ng mga balak niya. Hinanda niya na ang sarili sa mga makahanap ng paraan. Isa lang ang titiyakin niya. Hindi siya makapapayag na madungisan ang kanyang pagkababae. Hindi naman siya nagkamali ng hula dahil maya-maya bumukas ang pinto at pumasok sa loob ng cabin ang lalaking kanina pa natatakam sa kanya. Mataman siya nitong tinitigan na tila pinag-aaralan ang bawat hubog at hugis ng kanyang katawan. Huwag kang lalapit. Naaalarmang aniya nang humakbang ito papalapit sa kanya. Pero sa halip na sumunod ang lalaki, ay nginisihan lamang siya nito ng may panggigigil. Halata sa pangingislap ng mga mata nito ang nais mangyari. Over her dead body, there's no way in her wildest imagination to let this brute Azul touch her. No way. Sige, subukan mo nang makita mong hinahanap mong hayop ka. Aniyang itinutok dito ang baril. Napalitan ng panlalaki ng mga mata ang kanina'y nakangising lalaki. Batid niyang nasindak ito sa hawak-hawak niyang baril. Pero saglit lamang iyon. Dahil ngumisi rin uli ang nakakaloko ang talipandas. At sa akala mo ba ay masisindak mo ako? Nanilisik ang mga mata nito. Hindi ako magdadalawang isip na barilin ka, oras na ihakbak mo ang paa mo. At sa tingin mo ba, kapag napatay mo ako at makakaligtas ka sa kamay ng mga kasama ko? Humahalakhak ito. Pagpepestahan nila ang magandang katawan mo, bago ka nila patayin at itapon sa dagat. Dagdag na litanya nito. Napalunok siya sa tinura ng damuho. Kung sa bagay, may katotohanan ng mga sinabi ng walang hiyang hayop na ito.
na nasa harapan niya. She might can kill him, but she couldn't run from his colleague. Nabatid niyang nag-aabang lang sa labas. Damn you! Nanginginig ang boses niya. Nagsimula na rin ng mamasa ang magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya akalain na hanggang dito lang magtatapos ang buhay niya. Nang hindi man lamang siya nakaranas na magmahal at mahalin. Tapos ay lalapastagin at papatayin lamang siya ng kumag na lalaking ito. Hayop! Hayop! Hindi siya makakapayag. Hinding-hindi. Sanhi ng pagkahulog niya sa pag-iisip ay nakahanap ng pagkakataon ang kriminal na sunggaban siya at hawakan. Akin ka na ngayon. Nakangising sabi nito na mabilis na agaw ang baril niya. Hindi na ito nag-aksaya ng segundo at pinaghahalikan siya sa mukha. Napatili siya sa magkahalong pandidiri at takot. Ginagap niya ang nahagip niyang florera at buong lakas na inihampas sa ulo ng hayop na kriminal. Inundayan pa niya ito ng sipa at mabilis na hinanap ang tumilapong baril. Kailangan niyang makatakas. Maingat siyang lumabas ng cabin upang hindi matunugan ang mga kasama nito. Nagtungo siya sa upper deck ng yate. Walang isa man sa mga kasama na lalaki ang naroroon. Marahil ay pumasok na ang mga ito dahil tuluyan ng dumilim ang kalangitan. Nagsimula na ring umihip ang malakas at malamig na hangin na sinabayan ng naghihimagsik na ulan. Kung hindi siya nagkakamali, ay hindi pa sila tuluyang nakakalayo sa resort. Kailangan niya makahanap na magagamit pabalik doon. Kahit air floating boat ay ayos na, pero bigo siya. Wala siyang nakita na kahit anong bagay na makatutulong sa kanya. Maliban sa malaking floater na nakatali sa dulo. Nagmamadaling tinungo niya iyon, pero hindi pa man niya tuluyan nakakalagang tali, ay napaigik siya sa init at biglang humila sa buhok niya. My God! At akala mo ba ay matatakasan mo na ako ha? Galit na wika nito. Hindi nagdalawang isip na patikimin siya ng sampal. Napahagulhol na lamang siya habang patuloy pa rin sa panlalaban. Wala ka nang ligtas sa akin ngayon. Puno ng panggigigil na wika ng lalaki. Marahas nitong kinalas ang life jacket niya at dahil malaking damulag ang hudyo, kumpara sa kanya ay naging madali lang dito ang tanggalin ng maliit niyang saplot sa katawan. Ang mga mata nito'y nangingislap sa pagnanasa ng tuluyan tumambad ng kaumbukan niya. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Umiiyak na saad niya. Pakiramdam niya ay mauubusan na siya ng lakas upang makapagbuno rito, pero hindi ito pwedeng magtagumpay. Akin ka na ngayon sa ayaw at sa gusto mo. No, huwag. Malakas na yan sigaw, nang tuluyan tanggalin ng lalaki ang kanyang pang-ibabang saplot. Ang bango mo, tura nito sa nanggigigil na tono. Nanggagaliiting tuluyan siyang maangkin. Hayop ka, kasabay ng malakas niyang sigaw ang pagsipa niyang muli sa pagkalalaki nito. Namilipit ito sa sakit habang nanlilisik sa galit ang mga mata. Kaagad siyang tumayo mula sa pagkakadagan nito sa kanya at mabilis na isinuot ang life jacket. Wala siyang panahon upang pulutin ang isa-isa ang napunit niyang mga saplot. Hindi na rin niya mahagilap ang baril. Bumalik ka dito, anang tinig ng lalaki. Namimilipit pa rin sa sakit na sinundan siya nito. Akala mo ba matatakasan mo ako? Nakangising pahayag nito. Nanlumo siya nang mapansing nasa gilid siya at wala nang matakbuhan pa. She have no choice. Ang tanging paraan lamang ay magpatihulog sa dagat kaysa ipagkanulo ang sarili. Kasabay ng malakas na kidlat at hagupit ng alon sa karagatan, ang pag-alingaw-ngaw ng putok sa kadiliman ng gabi. Tanging impit na daing niya ang huling namutawi sa bibig niya bago naglaho sa kadiliman at naghihimagsik na bagyo ang kanyang ulirat. Napabalikwas ng bangon si Achilles mula sa pagkakahiga sa malambot niyang kama. Marahil sa sobrang kapaguran ay nakatulugan niya ang pag-iisip. Tinignan niya ang kamay ng orasan. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Bumangon siya sa kama at nagsalin ng tubig sa baso at mabilis siyang lumago. Nakiramdam siya sa labas. Maliban sa mahinang patak ng ulan, ay wala na siyang ibang narinig. Marahil ay humupa na rin ang bagyo. Isinuot niya ang raincoat at lumabas ng silid upang siguraduhin na walang naiwang bakas ng pagkasira ang bagyong Monica. Pinailaw niya ang daladalang flashlight. Nakaramdam siya ng kapanatagan na masigurong wala namang parte ng yate ang nasira. Akmang muli siyang papasok sa loob nang madaanan ng ilaw na nagmumula sa hawak niyang flashlight. Ang bagay na lumulutang ilang metro lang ang layo mula sa yating kinalululanan niya. Hindi sigurado si Achilles kung ano nga bang lumulutang na bagay na iyon. Akala niya ay sanga lamang ng punong kahoy o tablang nadaanan ng pananalasa ng nagdaang bagyo.
Iignorahin na sana niya, pero nahagip ng paningin niya ang pangalang nakaukit doon. Mabilis siyang nagmaniobra paliko ng yate, malapit doon upang tiyakin ang nasa isip niya. Damn, sambit niya na mapagtantong tama ang kutob niya. Alam niyang babae pagkat mahaba ang buhok nito. Mabilis siyang bumaba mula sa yate upang tiyakin kung buhay pa ito o hindi. At dahil nga malaking tao siya, naging madali lamang para sa kanya na ilangoy ang babae patungo sa kanyang sasakyang pandagat. Nakahinga siya ng maluwag nang madama niya ang pintig ng pulso nito. Bagamat mahina ay nakatitiyak siyang buhay pa ito. Naging sunod-sunod ang pagpapakawala niya ng malalim na buntong hininga, gayon din ang pagmumura niya sa sarili. Sapagkat bukod sa lifeguard jacket sa estrangherang babae, ay wala itong anumang saplot sa katawan. Naroon ang sari-saring mga katanungan sa diwa niya. Nakatitiyak siyang guest ito sa kanilang hotel dahil sa life vest na suot nito kung saan nakaukit ang pangalan ng pag-aari nilang resort. Kumuha si Achilles ng bimpo upang pahira ng buong katawan ng babae. Sa gayon ay maibsan ang mistulang yelong panlalamig ng balat nito. Lalaki lamang siya at aktibo sa makamundong pangailangan sexual, ngunit batid niyang mali at hindi tamang pagnasahan niya ang walang malay na estranghera. Despite of the fact that he was dumbly affected kahit anong pagpipigil niya sa sarili, kailanman ay hindi naging ganito kabilis tumugon ang katawan niya. Kahit na kay Emily. But this time, he felt the sudden arousal of his masculinity habang binibihisan ng babae. Alam niyang mali at hindi tamang makaramdam siya ng ganoon katinding pagnanasa. Kaya naman, pinagpawisan siya ng malagkit kahit sa malamig na loob ng yate. He then stared at the woman comfortably, sleeping in his king-size bed. Needless to say the pain he felt in between his thighs. Damn it. Muling pagmumura ni Achilles as he shook his head trying to rid off those malice in his thought. Mali ang makaramdam siya ng ganito, lalo pat wala itong kamalay-malay. And he will never take advantage of her. Hell no. Binihisa niya ito ng kanyang maluwang na damit. But that was a big mistake dahil hindi niya maiwasan na huwag masagi ang masisilang parte ng katawan nito. That made his manhood scream inside his pajama. He was sweating and breathing raggedly while changing her as if he was running out of breath. It was a great torture for him to deal with it. He wanted to curse himself for the fact that he couldn't calm his reaction. Pinagpawisang kinuha ni Achilles ang medicine box upang gamutin ang sugat sa noo at mga galos nito. Needless to say how much he resisted himself not to touch and squeeze her breast with his bare hands. Pagkatapos niyang gawin iyon at mabilis na pumasok si Achilles sa loob ng banyo, he need to release or else magkakasakit siya. For Christ's sake. Mga ngalahating oras din niyang pinagmamasan ng babae pagkalabas niya ng banyo. But holy motherfucker shit. His length alive again. Fuck that. Magiging rapist pa yata siya dahil sa babaeng ito. How he wished na hindi niya ito nakitang palutang-lutang in that way. Hindi siya magkakaganito. Ngunit makakaya ba naman ang konsensya niya? Mahaba ang pilik mata nito. May matatangos na ilong na binabagay ng hugis puso nitong mukha. Idagdag pa ang manipis nitong mga labi na bagamat namumutla ay tila kay sarap halikan at tikman. Sa kabuuan ay napakaganda ng babae. Muling napailing si Achilles. Nararamdaman na naman niya ang pagpintig ng kanyang pagkalalaki. Pero kagyat din niyang sinaway ang sarili. Inangat niya ang palad upang haplusin ang pisngi nito, pero agad din niyang sinuway ang sarili. Bagkos ay tumayo siya at minabuting lumabas ng silid bago pa man siya magkasala. Iginala niya ang paningin sa mapaslaw na liwanag. Magbubukang liwayway na rin pala. Kailangan niyang tumawag kay Trev upang alamin ang totoong nangyari sapagkat responsibilidad niya iyon bilang may-ari ng resort. Nasa ganoon pag-iisip ng binata na makarinig siya ng mahinang ungol mula sa loob. Agad siyang pumasok upang tingnan ang kondisyon ng kanyang hindi inaasahang kasama. Nanginginig ang babae at inaapoy ng lagnat na ikinabahala at ikinataranta ng binata. Kumuha siya ng gamot para sa lagnat upang ipainom dito. Please, don't make this too hard for me. Mahinang usal niya at inilagay ang gamot sa bibig nito at pinainom ng tubig. Nakaramdam siya ng relief na lunukin nito ang gamot. Hindi siya umalis sa tabi nito upang masigurado kung bumaba na ba ang lagnat nito, pero nanlumo lamang siya nang huli dahil lalong tumaas ang temperatura ng katawan nito. Napaan na siya, binitawan ng thermometer at marahang humiga sa tabi ng babaeng pagdakay niyakap ang nangangatog nitong katawan. Ayaw sana niya iyong gawin, subalit wala na siyang pagpipilian.
At kung bakit takot na takot siya ng mga sandaling iyon ay hindi niya mawari. No need to mention kung gaano nang gagalaitis sa paghumindig sa pangangailangan ng kanyang pagkalalaki, pero hindi niya kayang gawin ang bagay na iyon, especially to this woman who got the most beautiful face he had never seen. Bandang 7:00 na ng umaga nang magising si Achilles. Maamong mukha ng babayang sumalubong sa kanyang pupungas-pungas pang mga mata. Of course, he had early erection as well, but he knew to himself that it wasn't standing normally. The fact that it was because of the woman still sleeping like angel beside him. He shook his head once more. Marahan niyang dinama ang noo nito upang tiyakin kung bumaba na ba ang lagnat nito. He felt relief na magdamag na humupa ang lagnat ng babae. Ayaw pa sana niyang umalis mula sa tabi nito, ngunit nahimasmasa na yata siya sa walang muwang na estranghera. Marahan siyang bumangon upang hindi makagawa ng anumang kaluskos na ikagigising nito. Pumasok siya sa banyo upang maghilamos. Ramdam pa rin niya sa kanyang balat ang init at lambot ng katawan ng babae na lalo nagpainit sa kanyang pakiramdam. Hindi pa siya tuluyan nakakalayo sa resort dahil sa bagyong Monica. Kailangan niyang ibalik ang babae at baka nag-aalala ang pamilya nito. Napangitnit siya nang maisip na marahil ay may nagmamay-ari na sa estrangherang sakay niya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng pinsang si Trev. Buhat doon ay nalaman ni Achilles sa mga kaganapang nangyari sa resort. Is there another anything else that happened? Tanong niya kay Trev sa kabilang linya, pero hindi niya binanggit dito na kasalukuyan niyang kasama ang babae. Kailangan niya makatiyak na ligtas na nga ito at hindi babalikan ng mga kawatan. That's for now. I'll tell you some other details kapag may lead na kung sino ang pinuno ng kriminal na iyon, tugon ni Trev. Anyway, have fun bro. I wish you had companion to make you feel warm and thanks, and please don't hesitate to call me back kung ano man ang malaman mo. Putol ni Achilles sa sasabihin ng pinsan bago pinatay ang telepono. Alam naman niya ang nais nitong tumbukin. Bumalik siya sa loob ng silid at pinagmasdan ang wala pa ring malay na babae. May nag-uudyok sa kanya na huwag itong ibalik sa resort. Gusto niyang masigurado ang kaligtasan nito. Higit sa lahat ay ang makilalang estranghera. Ito na nga kaya ang perfect na pagkakataon para makilala niya ang babaeng tila ay iginuhit ng tadhana para sa kanya. Ano nga ba ang nararamdaman niya para sa babaeng ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.